Ni Senator Kiko Pangilinan naman nilinaw ang saklaw at lawak ng panukalang Juvenile Justice Welfare Law. May report dyan, Bombo Radyo Cebu. Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan ang saklaw at lawak ng panukalang Juvenile Justice Welfare Law lalo pat lalong lumaganap ang fake news tungkol sa panukalang batas na siyang mainit na pinag-uusapan ngayon. Ayon sa senador sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kung saan pinagdebatihan ng mga opisyal ng gobyerno noong Miyerkules Agosto 13 na ito ay dahil sa tumataas na demand para sa pananagutan at batas ng mga bata na gumagawa ng krimen na nagsasabing dapat palayain ng mga menor de edad sa kulungan dahil walang kapangyarihan ang batas dahil iyon ang sinasabi ng Juvenile Justice Law na anya ay mali at hindi tama ang sinasabi ng mga kapulisan lalo na't matagal nang walang kapangyarihan ang mga kapulisan dahil umano'y kapag ang bata ang makagawa ng krimen ay dapat itong palayain. Ngunit tutol si Pangilinan sapagkat paglabag ito sa batas at pananagutan sa kapulisan kung mangyayari man. Ipinunto ni Pangilinan na ang mga maling impormasyon na ipinapakalat ng mga tao na kung ang isang minor de edad ay napatunayang nagkasala sa panggagahasa, dapat din itong palayain. Ngunit ayon sa kanya, malinaw ang batas na para sa mga seryosong paglabag tulad ng rape, homicide, attempted rape dahil mayroong 24 na oras matapos ang pagsasampa ng ulat at ang bata ay maaaring ilagay sa hindi voluntaryong pagkakulong. Gayunpaman nilinaw ng senador na sila ay sumali sa panukalang batas dahil para sa kanya, ang mismong batas ay ang mga batang sumasalungat sa batas at ang DSWD ay may karapatan na magbigay ng tulong sa mga biktima at sinisikap na mabigyan ng hustisya para maitama ang mali at para malinawan na mayroong batas na sinusunod lalo na ang isang 15 anyos hanggang sa 19 anyos ay nakagawa ng isang krimen kaya alam nito kung ano ang maaaring maging mali at alam niya kung ano ang tama sa kanyang pag-iisip at mananagot bilang isang matanda at hindi bilang isang bata. Hindi totoo, mali ang akala na walang hustisya. Law is clear. Pagka nagkasala ang 15 to 19 years old at alam na niya kung ano ang tama at mali, pwede siyang litisin. Pwede siyang kasuhan at litisin ng criminal case at pwede siyang managot bilang adult. Ika nga. And that's what happened sa Magawad killings. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Kanyatip. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.